Okay, let's tapusin na po natin yung issue sa CFD na ipinapakalat ng mga Protestant, no, at sa pagre-react din ng ibang mga CFD under ng mga organizations. Unang-una po, magkakaroon tayo ng National Convention. Pwede ba mga under ng iba't ibang CFD org? No, tigil-tigilan nyo na kasi ang pag-open up regarding sa memo na yan. Kahit ako, na-offend ako sa nangyari na paglalabas ng memo na yan, pilit ko na yung kinakalimutan at pinapatay ang issue na yan dahil ayoko naman na mapag-usapan yung iba't ibang org na matitino under ng Catholic Faith Defenders. Okay, kaklarify ko na. Ang nakalagay dyan sa memo na yan, ang sabi nila na ako daw ay nagkiklaim na kasali ng CFD organizations, which is wrong. Hindi po ako nag-claim before na ako ay kaanib ng CFD organizations. Bakit? Dahil during that time, aspirants pa lang po ako ng CFD Cebu. Aside sa aspirants pa lang ako ng CFD Cebu during that time, lagi po akong bumabagsak sa exam. So paano ko sasabihin yo na ako ay may certificate ng CFD Cebu organizations? Kasi kapag sinabi ko yun, mapapagalitan ako ng mismong CFD Cebu. Hindi po ako nag-claim at I never claim na ako ay bahagi ng CFD organizations. Secondly, yung issue po na yan ng CFD imo sa akin, hindi ko po alam na may memo. Hindi ko po alam, hindi naman yan sa akin piniem na Sanrio, maglalabas kami ng memo. Basta na lang po yan sa social media at shinare sa iba't ibang CFD org. Kaya nga po nabash ako ng maraming Katoliko noon. Ngayon, ang sinabi ko kasi, actually may dagdag kasi may nag-PM sa akin, may just sa comment section, merong CFD under ng IMUS ang nagsabi na hindi daw totoo yung memo. Hindi po pwedeng sabihin ninyo na hindi totoo yung memo. Hawak-hawak ng iba't ibang Protestant yung memo na yan. Dahil during that time, 2021, nung nagsisimula pa lang ako bilang Katoliko, nilabasan nyo ako ng memo. Hindi, kahit ang mga Protestant, hindi yan pa sisinungalingan. Even si Denmar Santiago, even si Alfie Jaba. Ang CF Lamp, alam din yan. Yung paglalabas niya ng memo, bit sasabihin yung mali. Ngayon, ang sabi naman daw, parang ano bang pangalan nun? Presidente ng IMUS na CFD, parang John Ray ba? John Ray yata yung pangalan. Kasi kanina lang ang sabi niya, nagkiklaim daw kasi ako, na ako ay isang original CFD. Yes! During that time, 2021, I am claiming that I am an original CFDY. Dahil yung baptism na tinanggap ko ay mismong galing kay Christ. Kaya original na CFD ako. And pag tayo ay isinilang bilang isang Katoliko, CFD ka. Kasi kung hindi, kasi noon, ang alam ng mga CFD noon, during that time, pandemya, pag nagsabi ka ng CFD, ibig sabihin, dapat organization ka. Kasi noon, yung during ng mga debates, nung pandemic, nung COVID, hindi ka po pwedeng magsabi ng CFD ka. Hindi talaga pwede. Kasi, ang namamayagpag noon, CFD organization. Kasi akong sinabi ko talaga, I was born Catholic, that's why I am a CFD. Tapos biglang sinabi nila, bakit ko daw kiniklim na CFD org ako? Kasi pag nagsabi ka daw ng CFD noon, na CFD ka, dapat nasa org ka. So, paano pala yung mga Katolikong walang org? Paano yung mga Katolikong walang org, pero inilalaban ng doctrines ng Catholic Church? So, hindi kami CFD. So, lahat kami na wala kaming org at hindi kami under ng org ng CFD. So, hindi kami matatawag na CFD. Matatawag lang ng CFD, dapat nasa org ka lang. Mali naman yung ganon. Tapos, sasabihin nyo sa akin na parang peke yung memo. Paano magiging peke yung memo? So, ako gumawa ng memo. Binigyan ko ng memo sarili ko, pinahiga ko sa lahat ng mga Katoliko. Diba? Sa mga Katoliko dito na CFD, pwede ba, wag nyo nang i-open up yan para lang ang mga tao magalit sa akin. Actually, hindi siya maganda sa pakiramdam. Kahit na alam ko yung point ko, kahit na alam ko kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko, dyan sa issue na yan, pinipilit kong manahimik. Bakit? Mga Katoliko tayo. Catholic organization ang pinag-uusapan, kaya nga nananahimik ako. Bakit ayaw nyo bang manahimik? Bakit ayaw niyong manahimik? Ano bang kinagagalit nyo sa akin? Nilalabanan ko mga Protestante. Merong isa dyan, yung Jovit Pilapil, tatanungin ako, CFD ka ba? Anong tingin niya sa ginagawa ko? Hindi ba? Huwag kayong magtataas ng kilay sa akin. If you wanna get something, ipakita mo na you deserve it. Deserve mo.
na palakpakan ka ng tao, deserve mo na mahalin ka ng mga tao kasi meron kang gustong patunayan. Meron kang gustong ipakita sa kanila na ikaw hindi ka lang basta-basta Katoliko na nakatanga. Nagsisikap ka at nagsusumikap ka na ibigay ang lahat ng best mo para maipagtanggol mo ang simbahan. Yun lang naman di ba? Yun lang naman. Hindi ako, independent ako, wala akong org. Kaya wag yung sasabihin sa akin na dahil nagsabi ako na ako ay isang CFD, ay wala akong karapatan dahil ang CFD dapat org. Paano kaming mga walang org? Yung mga kasama kong Katoliko wala ring org. Yung grupong tinatag ko hindi naman kami org. GC lang kami. So hindi kami CFD. So ang CFD lang is ano lang tawag nito ay yung nasa org lang. So kawawa pala kami. Hindi kami matatawag na org. At wag na wag yung sasabihin yan. Lalo kayong mababash. Nasasabihin ninyo, peke yung memo. Alam ng mga protestant, alam ng INC yan. Alam ng INC yan, yung panahon nila Israel Ponce, sina kilala rito, sila Embang, Norberto Embang ba yun? Yung mga kilalang debater no, sila Batang Tupa, yung mga alam nila yan, nilabasan ako ng memo. Tapos sinabi sa akin, asan daw yung screenshot? Paano ko makukuha yung kabuang screenshot niya dahil yan ay nakapost sa unang account ko na which is na-abolish. Dahil nga sa sinasabi ninyo na nasa ng screenshot, tas naglatag kayo sa akin ng link. Ang sabi nyo, asan dyan ang post San Rio? Malamang dinilit nyo. Diba? Bakit nyo dinilit? Yung paglalabas nyo ng memo sa akin, parang lalabas ako pa sinungaling. Parang lalabas na ako pa yung gumawa ng memo. Ginawa ko ng memo sarili ko, tapos ipinamahagi sa mga INC, ipinamahagi sa mga protestant para magpabash. 2021, baguhan pa lang ako, at mali yung sinasabi na nagkiklaim ako during that time na ako ay Catholic Faith Defender. Basahin niyo yung memo. Mali yung mga paratang nila sa akin dyan. I never claim that I am a part of a Catholic Faith organization. Why? Aspirants pa lang ako niyan. Paano mangyayari yun? Hindi pa nga, yung time na naglabas sila ng memo, hindi pa ako pumapasa sa exam ng CFD. Pag claim ko yan, ang unang-unang magre-react sa akin, CFD Cebu, dahil nandoon ako. At there is nothing wrong, during that time, 2019, if I am claiming that I am an original CFD. Yes, I am an original CFD dahil yung baptism na tinanggap ko ay original. Galing mismo kay Christ, what's wrong with that? Kaya hindi mamatay-matay ang issue na yan Bakit? Kasi nagre-react pa rin yung ibang mga CFD dyan. Ilang beses ko na yung pinaliwanag sa inyo, hindi po yun peke. Lahat ng mga pinapakita ng mga protestant regarding sa memo na yan, totoo yan. Hindi ko yan pwedeng i-deny. Ang tagal ko na po yung pinopost. Pinopost ko na po yung issue na yan 2021 pa. Bakit walang pamunuan ng IMUS ang kumausap sa akin? Lalo na ngayon. Yung mga tao, pinanonood na ako, pinakikinggan ako ng mga tao, bakit di nila ako kausapin? Na, San Rio, sinungaling ka, saan mo napulot yan? Wala kaming ganyan. Bakit? Kasi ultimo yung priest ng CFD IMUS doon sa page, chinat ko. Chinat ko yon, hindi nga ako nireplyan Anong sabi ko? Bakit naman po kayo naglabas ng memo nang hindi nyo po sa akin sinasabi? Nagulat na lang ako, nakita ko yung memo na yan sa iba't ibang mga page. At punong-puno ng mga Katoliko, pinaglalait ako during that time. Sa totoo, foul sila dyan Foul sila dyan, bakit? Naglabas sila ng memo, gamit-gamit ang pangalan ko nang hindi man lang ako inabisuhan. Wala po akong alam dyan na may memo ako. Nalaman ko na lang na may memo ako, yung dinumog na ako ng mga iba't ibang CFD, including the CFD Bulacan. Yung presidente ng Malolos. Ngayon yung CFD na presidente ng Malolos. Anong sabi sa akin? San Rio, hindi ka kikilalaning CFD ni Tagle. Tama po ba yon? Magna-national convention, nagpapakahirap akong kumuha ng tao. Nilalait-lait niya ako. May mga nabasa pa akong mga na mga messages nila na pati si Kuya Jando sinisiraan nila. Ano bang klaseng mga CFD ang nasa Luzon? Tapos kapag ako nagsalita, ang sasabihin ninyo spiritual pride. Ang sasabihin ninyo pag sinampal ka sa Rio sa kabila, pasampal ka sa kanan, hindi naman kasi ako ganon.
Kapag alam ko yung katwiran at alam ko yung tama para rin malinis yung pangalan ko, kinakailangan kong magsalita. Hindi ako pwedeng manahimik. Kapag alam mong mali yung kausap mo at mali yung nasa harap mo, mali yung stand ng harap mo, hindi ka dapat nananahimik, magsasalita ka. Bakit? Para maintindihan ka ng mga tao. Hindi pa pwedeng puro side lang nila yung maririnig natin. Hindi pa pwedeng side lang, ganito yung side nila, sisiraan ako. O, para daw mapakita yung humility, yung humbleness, manahimik ako. Paano malalaman ng mga tao yung side ko? Paano malalaman ng mga tao kung ano yung gusto kong i-point na hindi ganun yung nangyari? Hindi pa pwedeng ganon. Malapit na po yung National Convention natin. Kung alam nyo lang po, kung gaano ako naghihirap ngayon, na kumuha ng mga kabataan na isasama ko sa National Convention. Sa totoo lang, nag-uusap-usap kami. Kami na magkakagrupo kami doon, nag-uusap-usap kami. Nagtanong na rin ako sa organizer ng NATCO na saan po ba pwedeng makakuha ng isang bahay na kung saan pwedeng sama-sama kaming matulog doon. 'Di ba? If ever na makasama ako, sama-sama kaming makatulog doon o doon sila makatulog dahil ang naano ko lang naman sa kanila is registration fee. O, ngayon nga po sa totoo lang nag-aagilap ako ng pera. Bakit? Sagot ko din po yung mga pamasahe nila, sagot ko din yung tulugan. Tapos gaganyanin nyo ko to think hindi ako bahagi ng CFD org. Pero nagmamalasakit ako sa National Convention kahit wala ako sa CFD org. Bakit? Katoliko yan. Katolikong samahan yan. Kung nagkaroon man ng pagkakamali sa nakaraan, hindi na kasi yan dapat pinag-uusapan. Kung nagkakaroon ng pagpo-post ang mga Protestant regarding sa memo na yan, kasalanan nyo yan. Bakit kasi kayo naglabas ng ganyan? O ngayon, binurabura nyo yung memo na yan, tapos sasabihin ng ibang CFD na peke daw yon, inedit. Oh, may ibang Katoliko pa nagsabi na nabasa nila daw yun kay Denmar Santiago, inedit lang daw ni Denmar. Hindi po yun edit yung memo ko, totoo po yun. Inilabas talaga yan mismo ng CFD Imus. Hindi na nga lang po ako nag-react Sa totoo lang, pwede ko nga pong ireklamo yan Bakit? Nagkaroon ako ng depression dyan nung nilabas yung CFD memo na yan. Alam nyo po ba? Lahat ng chapter dito sa Luzon kung paano ako binalahura. Kung paano nila ako pinagmumura, pinaglalait mula ulo hanggang talampakan, maging sa pananamit ko, maging sa kasarian ko, tiniis ko yon. Tiniis ko yon. Sino ang mga kakampi ko? Yung mga Katolikong walang organisasyon. Anong sabi sa akin ng mga Katolikong walang organisasyon? San Rio, magaling ka, wag kang mag-o-org. Alam namin yan. Kaya nga na-trauma ako sa org Ako natutuwa ko hindi sa ilalim ng organizations. Natutuwa ko sa aral ng simbahan sa pamamagitan ng mga independent Catholic defender at debater. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanila. Kaya yung mga Catholic na walang org, na sinuka ng org, na which is nasa grupo namin, minamahal ko sila because I know how it feels like na ipagtabuyan ka. Kung gusto ninyo na maging maayos ang mga organizations natin sa ilalim ng simbahan, yung mga bagay na maaaring ikasira ng bawat Katoliko o ng isa't isa sa pagitan ng Katoliko sa Katoliko, itigil nyo na. Ang tagal na yan, 2021 na. Move on. Uso pong mag-move on. Pinalagpas ko na nga yan Ilang taon na akong dinurog ng mga Katoliko. Hindi nyo lang kasi ine-expect. Namamahalin ako ng mga tao. Dahil ang tingin nyo sa akin noon, napakababa ko dahil bakla ako. That's the fact. Yung nagsisimula ako na mag-written debate, sa written debate po yan nag-start Yung galit nila sa akin, sa written debater talaga ako. Inaabot ako hanggang kinabukasan ng tanghali bago matulog during that time. Diyan po yan nagmula. Diyan yun. Sa pakikipagdebate ko sa written, kaya nga hindi mababatingin ko sa written debater kasi diyan ako nag-start Nagkaroon ng competition during that time si Kuya Melchor Manalili at saka si Father Abe Arganiosa. Diyan niya nagsimula. Ako naman,
nung time na yon, nasa CFD Cebu ako. Si Kuya Melchor kasi CFD Cebu. Hindi ko po alam yung mga issue nila niyan. Kasi nung time na yon, nagsisimula pa lang ako. Kaya nung hindi ako nagla-live, nagpo-post ako ng videos ko. Mabilis akong nakilala ng mga Katoliko. Kasi ako pa lang po yung unang baklang lantad na nagpo-post ng videos kung paano ipagtanggol ang simbahan. Ayun yung 3 minutes, 3 minutes. Kaya nung nag-e-exam ako sa CFD Cebu during that time, kinuha ako ng CFD Cavite. Hindi lang po talaga ako pumayag. Matagal na po dapat akong may certificate na sa Catholic Faith Defender Organization under ng Cavite kung tinanggap ko yung offer. Kasi ayun ang sabi nila sa akin na Sanrio, nakita namin yung galing mo, nakita namin yung kung paano mo ilaban ng simbahan. Pag nag-CFD Cavite ka, may certificate ka. Magkaka-certificate ka, hindi ka mahihirapan. Sabi ko, I refuse. Gusto ko sa CFD Cebu kasi doon ako nahihirapan. Kasi paano ako matututo kung hindi ako mahihirapan? Kaya hindi po pwede na ako ay mag-claim na kaanib ako ng CFD org kasi that time hindi po ako pumapasa sa exam. At hindi ako pwedeng mag-claim nun ang higpit ng Cebu. Alam ng Cebu yan. Kaya nga sinabi ko nga dun sa Katoliko na nakipag-usap sa akin na sige, kausapin ko yung officer ng IMUS na CFD. Pag-usapan namin kung sino naggumagawa ng kwento. Naabuso ako bilang Katoliko ng mga Catholic organizations, totoo yan. Pero hindi yung organizations ang mali, kundi yung ibang Katoliko na masyadong mataas ang tingin sa sarili dahil may posisyon. Wala pong masama sa pag-anib sa CFD organizations dahil organisasyon ni Christ yan. Pero ang mali kasi, yung ibang Katoliko na may posisyon sa CFD, akala nila mga Bible scholar na sila. Kasi nung time na yon, nung 2021, bago ako labasan ng memo, lahat po halos ng mga leader ng CFD organization ang yayabang, totoo. Pati yung mga ibang may certificate, sinasabi pa sa akin noon, o bakit Sanrio, lalaban-laban ka, may certificate ka ba? Ganyan papanakot sa akin. O kaya sasabihin sa akin na, Sanrio, tignan mo, kakagraduate ko lang, may certificate ako, ikaw may certificate ka? Ganyan sila noon. Kaya ako naman, tinapatan ko. O aanin ko certificate mo kung bobo ka naman. Ginaganon ko sila, diretsyo, kaya nga sila nagalit eh. Kaya nga sila napikon eh. Tas sabi sa akin, kaya ako umalis sa CFD Cebu, bawal daw. Bawal daw akong mag-CFD Cebu kasi during that time nakatira ako sa Cavite. Kung saan ka nakatira, dun ka dapat magpapasakop. Yung time naman na yon, kaya naman ako nasa CFD Cebu, hindi naman para dalhin yung pangalan ng Cebu or para magpasakop sa Cebu. Kaya ako nandoon kasi nagpapaturo ako. Walang gustong magturo sa akin, bakla ako eh. Sino magtuturo sa akin during that time? Lahat ng mga Katoliko, may kanya-kanya silang mga eksena dahil gusto halos lahat, yung time na yon gusto lahat ng mga Katoliko pinapalakpakan. Parang feeling nila mga artista sila. Walang pumansin sa akin na mga magagaling na CFD. Wala. Ang aral ko, pinaghirapan kong mag-isa. Ang aral ko, ako mismo ang nagsaliksik. Walang nagmalasakit sa akin dahil lahat ng mga org noon ang gusto hawakan sa leeg ang tao, hindi ako pumayag. Bakit nyo ako kakahawakan? Ang kakapal nyo. Ganun yung sinabi ko. Lahat sila gusto nila gawin kayong robot, yung panahon na yon. Pag sinabi niyang tumai ka, tatai ka. Pag sinabi niyang umihi ka. Wala kang sariling kalayaan. Dahil lang sasabihin nila sa'yo, ako ang leader mo, ako dapat masunod. Oh, talaga ba? 2021, di ako pumayag, no. I have my own decision. Alam ko kung ano ang gusto ko at alam ko kung anong ayaw ko. Pag sinabi kong ayoko, yun ang masusunod. Natapakan yung mga ego. Naglabas ng memo. Yung naglabas ng memo, hawak-hawak ng mga protestante, kumalat. Nung kumalat, sasabihin ngayon, hindi daw totoo yun, peke yun, totoo yung memo na yun. Totoo yun. Hindi yun peke. Mag-isa akong lumalaban noon sa mga protestante, never akong sumandal sa mga organisasyon. Kahit nung nag-aaral pa ako,
kahit nung aspirants pa ako sa CFD Cebu, never akong humingi ng tulong sa kanila. Mag-isa ko pong pinaghirapan kung anong meron ako ngayon. Kaya kahit na magtaas kayo ng kilay sa akin, wala po akong magagawa. Kapag ang tao, mahal ako, salamat. Kung maniniwala sa mga kwento nyo, yung mga Katolikong tagasunod sa akin, it's okay. Pero sinasabi ko lang sa inyo kung ano ang totoo. Masyado nyo akong minaliit noon. Pero ganun pa man, yung pait at yung sakit ng pinagdaanan ko sa ibang mga Katoliko under ng CFD organizations ay pinipilit kong kalimutan. Hindi ko pa rin dinamay ang Catholic organizations ng CFD. Kasi organization ni Christ yan eh. Pero yung ginawa sa akin ng ibang mga kaanib ng CFD, hindi ko po yun makakalimutan. Kung paano ako nakaranas ng harassment sa sarili ko pang mga kapanalig. Kaya wag yung sasabihin sa akin na parang kayo pa ang biktima. Dahil sa memo na yan, muntika na akong magkaroon ng sakit na anxiety. Dahil nung mga oras na yan, wala akong ginawa kundi umiyak sa dami ng Katolikong pinagmumura ko. Kagagawan nyo yan, IMU CFD. Alam ng parish priest nyo yan, nagchat ako, wag nyong pamamalian yung memo na yan. And I never claim during that time that I belong to a Catholic faith defenders organization. I never claim it. I claim that I am a CFD. But I never claim that I am under ng CFD Cebu because during that time, hindi pa ako pumapasa sa exam. During that time, I have no certification. Harassment yung ginawa nila sa akin, bigla silang naglabas ng memo, hindi ko alam kung kinalat sa iba't ibang mga page. Tapos lahat ng mga CFD chapters, binomba ko. Binomba ko ng CFD Bulacan, CFD Cagayan de Oro, CFD Davao, may CFD Bohol, CFD Manila, nakisawsaw lalo yung buong CFD Cavite, yung ibang mga kaanib dyan. Imagine ninyo kung ilan mga CFD meron sa sa Luzon. Kahit sa Metro Manila na lang, lahat po yun. Sa totoo lang, kinawawa nila ako. Pero wala ni isa na nagtanggol sa akin. Pinagtanggol ko ang sarili kong karapatan. Kaya wag nyong sabihin na dahil kayo ay may mga katungkulan sa CFD, ay nangangahulugan na pwede nyo nang tapak-tapakan ng ibang Katoliko, hindi pwede lalabanan ko kayo. Hindi ako papayag na tapak-tapakan nyo ko. Ano kayo, siniswerte? Diba? Kaya ka nga nilagay sa pamumuno para gabayan yung mga taong nasasakupan mo, hindi para tapakan mo. Kaya kayo nilagay sa pagiging leader, hindi para saktan yung mga taong nasasakupan mong Katoliko, kundi protektahan sila sa mga taong nananakit sa kanila. Kaya kung nananakit ka ng isang Katoliko, demonyo ka. Demonyo lang ang nagtatangkang saktan ng isang Katoliko. Palider-leader kayo na dapat pinoprotektahan nyo yung mga member ninyo. Pinoprotektahan ninyo yung mga taong Katoliko, pero bakit nyo tinatapakan? Yan ba ang turo ng organization sa inyo? Kasi kung yan ang turo ng organization sa inyo, wala nang mga ngahas pumasok sa mga organizations. Matotrauma sila. Kaya itigil nyo na yung pag-open up ninyo pagdating sa CFD IMUs, dyan sa memo na binigay sa akin, kasi ako pinipilit ko siyang kalimutan kahit napakasakit sa akin. Hindi po kayo biktima dito, ako ang biktima dito dahil during that time nung ginawa nyo yan, bago-bago pa akong Katoliko. At malaki ang pagpapasalamat ko sa Diyos, hindi ako nag-isip na maging protestante. Kahit na alam kong durug na durug ako, kalaban ko lahat mga sulpot. Pinapasukan pa ako ng Muslim. Pero ang pinakamalaking nang bash sa akin, mga Katoliko under ng CFD organizations. Totoo yan. At matapang kong sasabihin sa inyo yan. Ilang beses nyo akong sinabihan, walang baklang CFD. Ilang beses nyo akong sinabihan, yung itsura mo, wala kang mararating, bakla ka. Pero, sinabi ko sa sarili ko, salita mo lang yan.
pero iba ako manindigan. Yan ang mga dahilan kung bakit nagsumikap akong mag-aral ng mag-isa kahit hirap na hirap ako. Dahil gusto kong patunayan sa inyo na kahit maliit ang tingin nyo sa akin dahil bakla ako, kaya kong itaas ang sarili ko na kaya ko ding gawin ang mga ginagawa nyo pagdating sa simbahan. Kaya wag nyo akong minamaliit. Hindi porkit wala akong org, ay wala na akong karapatang i-claim sa sarili ko na isa akong CFD. Hindi porkit hindi ako bahagi ng mga kilalang mga organisasyon o hindi ako kilala ng mga sikat na CFD, ibig sabihin hindi na ako pwedeng magsabi na CFD din ako. Kasi kung hindi ako pwedeng mag-claim na isa akong Catholic Faith Defender dahil wala ako sa isang organisasyon, ganun din pala ang dapat kong sabihin sa mga katulad ko na walang Catholic organizations, oy, hindi kayo CFD. Mali yata yung pagkakaunawa natin dito. Kaya kahit ilang beses nyo ko napag-usapan, kahit ilang beses nyo akong durugin, hindi ako papayag na tapak-tapakan nyo lang. Kahit anong maging tingin sa akin ng mga Katoliko, kahit sabihan ako ng mga Katolikong mayabang ka Sanrio, sama ng ugali mo, wala akong pakialam. Isinilang ako na may karapatan na ipaglaban ng sarili ko laban sa mga namamaratang sa akin. At hindi ako yung tipong tao na pinararatangan ka ng mali, mananahimik ka lang, hindi. Kailangan na ipapaliwanag ninyo yung side nyo sa mga tao, ipaliliwanag ko din yung side ko sa lahat ng tao. Hindi pwede na lalamunin nyo na lang ako basta-basta ng salita at ako, humility. Hindi po ganyan ang personality ko. Once na paratangan mo ko, siguraduhin mo na kakayanin mo yung sasabihin ko sa'yo. Dahil ang pamamaratang sa isang tao na walang basihan at katibayan, lalong-lalo na sa akin yan ginawa, no? Lalong-lalo na sa akin yan ginawa, ay mga taong mahihina ang ulo. Bago ka maniwala sa pamamaratang, tanungin mo muna yung pinararatangan. Tanungin mo muna yung binigyan nila ng akusasyon. Ako ang naakusahan, ako po biktima dito. Can you imagine, 2021, kakapasok ko pa lang ng simbahan, ganun yung pinarana sa akin. Hindi ko pa nga alam ang stand ng Rebulto noon. Hindi ko pa alam ang stand ng True Church noon. Imagine niyo, humaharap ako sa ganun katindi na pambubuli sa social media at yung time pa na yon, bawal lumabas. Kaya nga po yung mga comment section noon, yung mga post, ang pinakamababa noon, 10,000 comments. Lahat po yun pambabasyakin. Alam yan ng mga batikang debatista na informal. Kahit ang mga born again na mga kaibigan ko. Alam nila yan, nasaksihan nila yan kung paano ako lumuha ng dugo sa mga kaanib ng Katoliko. Nakadagdag nga lang yung INC kasi maraming INC noon eh. Talaga yung INC yung maraming debater noon. Pero ang isa sa talagang matindi na nanakit sa akin, mga kaanib ng CFD organizations, pero hindi lahat. Hindi naman lahat yung nasa CFD org ay masasama. Pero may mga CFD org na kaanib talaga at yung iba officer pa, maa-attitude, mayayabang. Sa totoo lang, yung iba presidente pa, ayoko na lang mag-comment at sabihin sa inyo, dahil ayoko naman din iparamdam sa kanila yung pinaramdam nila sa akin. Pero totoo po, kasi meron daw, may nag-chat sa akin, etong week lang na to na Sanrio, may papabasa ako sa'yo. Parang pinagalitan yata yung isang CFD dun sa org nila kasi tawag neto, hinahangaan daw ako nung CFD na yon. Ngayon, parang nagustuhan yata nung CFD na yon yung way ng presentations ko. Nag-react yung pamunuan na wag daw akong tularan. Kasi kapag napanood daw ni Tagle yung paano ko depensahan ang simbahan, ikakahiya daw ako, hindi raw siya papabor sa akin. Mali daw ang way ko ng pagdedepensa. To think, presidente ng CFD organization yan. Tama ba yun? Diba? Tama ba yun? Lumalakas ang loob ng Katolikong yun na lumaban sa mga sulpot, sisitahin niya. Sasabihin niya mali. Tama po ba yung ganon? Hindi ba mali? Kaya maraming mga
hindi ko maalis na maraming mga Katoliko ayaw sumali sa org. Hindi dahil sa org, dahil sa mga namumuno. Ang pa-plastic nyo. Real talk. Ang pa-plastic nyo. Yung ibang namumuno ng CFD org dyan, kalimitan pa presidente. Mga plastic kayo, sa akin na mismo galing yan. Dapat kayo ay maging inspirasyon ng mga Katoliko. Hindi yung parang feeling nyo, artista kayo, kaming mga ordinaryong Katoliko, anong gusto ninyo? Sabitan namin kayo ng sampagita at sabihin namin thank you, thank you, thank you. Sos, pasalamat kayo, hindi ko minimension ang mga pangalan ninyo. Alam nyo yan sa mga sarili ninyo, kaya nga kayo nananahimik di ba? Kaya kayo nananahimik dahil alam nyo yan, pag nalaman ng tao kung ano ang ginawa ninyo sa akin. Ewan ko lang. O bakit hindi nyo ipagtanggol ang sarili nyo? Nakailang live na ako, nakailang explain na ako regarding sa nangyari sa akin, sa ginawa sa akin ng Diocese ng Imus. Nasaan kayo? Ba't di kayo humarap sa akin? Sige. Magtapatan tayo. Doon tayo sa live kung saan maririnig ng mga tao kung sino ang nasa katwiran. Bakit walang nagsasalita sa inyo na ako bilang isang pinuno ng CFD Imus, mali si Sanrio? Bakit hindi nyo masabi? Kasi alam ninyo na mali kayo. Mabait pa ako. Hindi na ako nagda-drop name. Kahit pwede kong gawin. May mga pari pa na sinabi sa akin, bakla ka. Huwag niyong i-ano yan sa CFD Cebu, yung baklang yan. Pare, sikat. Sikat na pari yon. Iniidolo ng mga Katoliko, pero hindi ko nasasabihin. Minaliit ako nun mula ulo hanggang talampakan kung paano niya ako dinurog sa pagkatao ko. Naniniwala kayo sa baklang yan? Pari yon. Sikat na pare. Pero hindi ko yan kinakailangan pang sabihin sa inyo kung sino. Kaya, kayong mga CFD chapters dyan, na anti-Sanrio, at naniniwala sa memo na yan, wag nyo na yan i-open up. Kasi pinapatay ko na yung issue na yan. Kawawa naman yung mga matitinong pamunuan ng CFD, kawawa naman yung mga matitinong kaanib ng CFD na dadamay dahil sa mga kawalangyaan nyo. Kaya yung mga walangya na kaanib ng CFD dyan, manahimik na lang kayo. Maawa kayo sa mga mabubuti at matitino na kaanib ng CFD organizations. Huwag nyong walangyain ang image ng CFD organizations. At huwag nyo kong subukan na ipaalam sa lahat ng tao kung ano ang meron sa likod ng memo na yan. Dahil oras na pag yan ay nilantad ko, sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo, kaya ko pong harapin yan. Lahat naman po ng tungkol sa akin, alam nyo yan, sinasabi ko naman po sa inyo Napaka-informal ko nga po Bakit ako maglilihim? Tignan nyo nga po kung ako guilty, bakit pinopost ko pa? Bakit pinamumukha ko pa sa inyo na meron akong memo? Kung guilty ako, kung may masama akong ginawa. Bakit? Kasi, alam ko kung ano ang istorya sa likod ng memo na yan. Huwag nila yang pasisinungalingan. Ngayon, ang sabi yata parang binura na. Binura na yung post na yan matagal na. Bakit nyo buburahin? Pinost-post nyo, tapos buburahin nyo? Walang burahan. Panindigan nyo. At kapag alam mong nagkamali ka, mag-sorry ka. Hindi porket nasa mga posisyon kayo, dead man na lang, okay lang, kalimutan na lang. Samantalang ako noon, pinagbumumura ako. Halos 2 taon akong nag-suffer dyan. So dead man na lang, kalimutan na lang, isipin na lang natin ng CFD org, isipin na lang natin ng simbahan, para hindi na siya lumaki. Ganun ba yon? Para hindi na siya lumaki, okay na yan. Huwag natin pag-usapan. Hindi pa pwede yon. I need justice. I need justice. May consequences ang lahat ng bagay. Napatawad ko na kayo sa kung ano ang ginawa nyo sa aking pagtrato noon. Pero, yung consequences na yan, hanggat hindi yan na ikaklaro sa madla, yan ay patuloy at patuloy na gagamitin ng mga protestante laban sa Diocese ng Imus. Hindi yan matutulog hanggat nabubuhay ako. Kaya kung talaga na gusto ninyo na matapos yung issue na yan, ng memo na yan, regarding sa Diocese of Imus, ipaliwanag nyo sa tao kung anong meron sa likod na yan.
haharap ako. Sa diocese ng Imus ng CFD, yung nagbigay ng memo, haharapin ko kayo. Hindi po ako natatakot at wala akong dapat katakutan dahil alam ko po kung ano ang tunay na nangyari. Dahil sa memo na yan, sa paglalabas ninyong yan, naharas ako noon. Halos kulang na lang mag-suicide ako sa sobrang galit ko, sa sobrang sama ng loob ko. Pero matagal po akong nanahimik sa mga tao at hinayaan kayo na husgahan ako ng husgahan. Pero sa ngayon, na ako ay pinanonood na ng mga tao, ng mga Katoliko, pinanonood ng mga Protestants, kinikilala ng ibang mga Katoliko na isa akong CFD, hindi na po ako pwedeng manahimik dyan. Ibang bagay, ibang issue na po yun. Kailangan ko rin pong ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko po ito sinasabi para siraan ng CFD Imus. Hindi ko to sinasabi para madismaya kayong mga Katoliko. Sinasabi ko to na ang CFD organizations ay hindi perpektong organisasyon. May mga pagkakataon na nasasangkot talaga sila sa gulo at eskandalo na kailangan natin yung tanggapin. Kailangan nating i-admit dahil lang nasa CFD organizations ay mga tao din. Katulad natin, mga tao tayo, mahihina, may kapintasan at pwedeng magkamali. Pero kung sasabihin ng ibang CFD na ako yung mali, kung bakit ako nabigyan ng memo, hindi po ako papayag. Lalaban po ako dyan. Kaya kung meron man mga Protestant dito na naglalabas ng memo, hindi ko po problema yun. Problema yun ng Diocese ng Imus. Kung paano nila yun ipapaliwanag. Problema nila yun kung paano nila ipapaliwanag sa Protestant. Kasi lahat ng mga post ng Protestant regarding sa memo ko is popost ko din. Ipopost ko din para malaman nyo kayong lahat. Para malaman ninyo. Pero yung memo na yan, nang pinost yan ng CFD Imus, hindi ko po yan alam. Nalaman ko na lang po yan nung binabash na ako. Ginamit yan na parang screenshot. Tapos nung tinignan ko sa page noon ng Imus, ng CFD Imus, nandoon po yung mukha ko nakalantad at nakabilad. At naging laman din ako ng post ng iba't ibang mga CFD ang mukha ko. Punong-puno po ako ng panlalait noon. Pinaglalait nila ako mula ulo hanggang talampakan. Tuting, mag-isa lang akong lumalaban. Kaya, sa mga kapanalig kong Katoliko, no, sana maintindihan ninyo at sana naiintindihan nyo ako at maintindihan ninyo yung nararamdaman ko. Pasensya na sa ibang mga Katoliko na kaalib ng CFD Imus, no, hindi ko naman po nila lahat na mata pobre o mayabang ang nasa CFD Imus. Wala pong problema doon. Nataon lang siguro na yung time na yon ay masyadong hyper ang mga emotions ng mga Catholic kasi yun yung mga nagbabanggaan ng mga CFD sa CFD. Nataon lang sigurong nadamay ako or baka sumama ang loob kasi hindi ako pumayag na maging bahagi ng CFD Imus. Naiintindihan ko po yun. At iginagalang ko na kahit na-offend ako, kahit na naabuso ako dun sa paglalabas yun ng memo dahil wala naman po yun. Di nyo po yun sa akin pinaalam, basta na lang ninyong kinalat-kalat kung saan-saan at nabash ako, pilit kong iniintindi yun. Pero ang sa akin lang po, manahimik na kayo. At huwag nyo pong sasabihin na hindi po totoo yung memo na yun. Diyan po ako magagalit. Dahil hindi po biro ang pinagdaanan kong sakit habang minumura ko ng mga CFD na kaanib. Hindi po biro yun. Kaya huwag nyo pong sasabihin mali ako. Mananahimik po ako basta manahimik na lang kayo. Para na rin sa ikakapayapa ng mga organizations dito sa Luzon. No? Kasi hindi nagiging malakas at hindi nagiging matatag. Hindi katulad sa Visayas, 'di ba? Ang mga CFD Visayas, mga matatapang, matatatag kasi nagkakaisa sila eh. Dito kasi sa Luzon hindi nagkakaisa. Nauuna yung hangin, nauuna yung laki ng ulo, nauuna yung yabang. Ang pinakamasakit pa dito sa mga sa ibang CFD chapters dito sa Luzon, wala kayong pag-ibig sa mga nasasakupan ninyo. Ang gusto ninyo, kayo lagi yung masusunod. Hindi nyo nirerespeto kung ano yung nararamdaman at opinyon ng ibang Katolikong kaanib nyo, kaya kayo nilalayasan. Kaya wag kayong magtaas ng kilay sa mga CFD na nasa Visayas kung bakit magagaling sila. Kasi ang mga CFD na nasa Visayas, sila ay nagtutulungan at nagre-respetuhan sa isa't isa. Hindi katulad dito sa Luzon, kanya-kanya tayo ng eksena, kanya-kanya tayo ng pasikat. Yung iba nagtatag ng chapter ng CFD
ng CFD sa mga chapter nila para lang sumikat sila. Kasi yun naman talaga eh, that's the fact. Kaya lang yung iba dyan nagsi-CFD kasi gustong sumikat. Hindi dahil sa gustong matuto. Hindi ako ganon. I'm so sorry to tell you, I'm not like that. I am honest. Sa lahat ng mga followers ko, I am honest. Sa tong sinasabi ko, totoo. Hindi ko kailangan mag-control ng dila, hindi ko kailangan mag-control ng sasabihin. Kasi gusto ko ring malaman ninyo. Ayokong mamulat kayo sa kasinungalingan. Yun po yung totoo. Lahat ng sinasabi ko, kayo na po ang bahalang mag-judge kung paano nyo uunawain o iintindihin yung memo na yan na kumakalat pagdating sa akin. Kayo na po bahalang manghusga. Kung gusto ninyo, tanungin nyo yung ibang mga batikan sa CFD Cebu. Ayan, kay Kuya Melchor Manalili, tanungin nyo yan. Kung yung memo ba yan ay gawa-gawa lang. Kay Tatay Alvin Gitamondok, naging saksi siya dyan. Tanungin nyo din kung yan memo na yan ay gawa-gawa lang. Sa ibang mga Katoliko na nasa Cebu, kasi doon ako nandoon ako nung nilabasan ako ng memo, tanungin nyo sila kung nagsisinungaling ako. Totoo po yan. Dahil sa memo na yan, muntik nang masira ang buhay ko. Dahil sa memo na yan na nilabas ng Diocese ng Imus, muntik na ako na magkaroon ng sakit sa isip. Sa sobrang depression ko na ginawa sa akin ng ibang mga Katoliko. Totoo yan. Pasalamat na lang ako kay Lord, kinaya kong mag-isa. From 2021 hanggang ngayon, kung bakit maraming CFD ang galit sa akin dahil sa pagkakalat ng memo ng CFD Imus patungkol dyan na parang ang lumalabas hindi ako kinikilalang CFD sa Pilipinas. Kaya yan ang naging stand ng mga Protestant at ng mga Katoliko. Lumalabas na heretiko at kalaban ko ang simbahan. Pero hindi po nila sinabi yung katotohanan kung bakit sila naglabas ng memo. Basta na lang po silang naglabas ng memo at nilait-lait ako. Yan po yung totoo. At ang pinakamasakit na part doon, hindi ko po alam na may memo na pala ako. Hindi ko po alam na pinagpipiestahan na pala ako ng iba't ibang chapters ng CFD dahil sa memo na yan. Yon ang pinakahinanakit ko sa mga CFD organizations. Kaya ako naging ganito katapang. Kaya ganito ako talaga kung sumalungat sa kanila. Kasi kung ito-tolerate ko sila, kawawa ang ibang Katoliko na mamata-matahin nila. Hindi ako papayag na mata-matahin ninyo ang mga kapanalig kong Katoliko dahil walang organisasyon, wala akong pakialam sa organization ninyo. Bilang isang Katoliko, kung ano ang nakikita kong tama para sa nakararami, yun ang gagawin ko kahit ikaw pa ang pinakasikat na Katoliko dito sa Pilipinas, wala po akong pakialam. Lalaban at lalaban si Sanrio. Nagagawa ko nga pong lumaban sa Protestante. Nang may katapangan na binibigay ko halos buong buhay ko sa sarili ko pang simbahan, wala po at hindi po ako makakapayag na merong magkiklaim na sikat akong CFD org o sikat akong Katoliko, tapos makikita ko tatapak-tapakan yung mga kapanalig kong Katoliko. Makakalaban nyo ako, wala akong pakialam sa feelings ninyo. Hindi po ako yung tipong tao na pag sinampal ka sa kanan, magpapasampal ka sa kaliwa. Hindi. Pag sinampal mo ko sa kanan, siguraduhin mo na yung pagsampal mo sa akin tama. Dahil pag hindi tama yung pagsampal mo sa akin, ako mismo ang sasampal sa'yo. Hindi ako nananahimik kapag alam ko na nasa katwiran ako. Pero marunong akong humingi ng sorry kapag ako ay nasa mali. No? Ano, wag kang mag-wig, hindi wig yan, wig ba yan? Nagplansya ako ng buhok. Kaya ganyan yung buhok ko, nagplansya, hindi ako plansya lang yan. Kaya yun lang po, maraming salamat mga kapanalig, share ko lang yung yung side ko kasi ayan na naman, magna-NatCon. 'Di ba? National Convention, yan na naman ang ini-issue, Sanrio, memo. Yearly na lang. Kapag may NatCon, lagi na lang yung memo ko, parang lagi na lang isinasabay sa National Convention kahit last year. Magna-NatCon, yan na naman, memo. No? In-explain ko lang din po sa inyo yung side ko kasi syempre yun ay galing sa mismong Diocese ng Imus at
ayoko naman maging masama yung tingin nyo sa akin. Ayoko naman na palaisipan sa inyo kung bakit may memo. Pinaliwanag ko lang po yung side ko. Kaya sa mga ibang CFD dito na nasa org na, masasagasaan ko, pasensya na po kayo. Sinabi ko lang po talaga yung totoo kung ano ang meron dyan sa likod ng memo na yan, no? So yun lang po, at maraming salamat. Sabi ni Rap, Katoliko po ba yan si Sanrio? As lang po, Katoliko ako. Katoliko ako. At ang pinag-uusapan kasi dito, yung paglalabas ng memo sa akin ng Diocese ng Imus. Kasi, dahil nga, actually, kalat na nga siya eh. sikat na yung memo na yan. Ngayon kasi parang nagkiklaim na yung ibang kaanib ng CFD Imus. Peke daw yan. Parang lalabas ako pa yung sinungaling. E di lalabas, ako gumawa ng sarili kong memo, may mga pirma naman po doon. Tinakpan lang yung pangalan ng mga sulpot kasi syempre baka makasuhan sila kasi pangalan na yun eh. Pero yung pirma makikita nyo naman po doon eh. Sa kanila po mismo galing yun at yung mismong parish priest po, nag-reach out ako, hindi po ako pinansin. Yun po yung nakakalungkot. Gusto ko po sanang magpaliwanag noon sa parish priest ng Imus kung ano yung naging stand ko, hindi po nila ako kinausap. Nag-reach out po talaga ako sa kanila. Pero hinayaan po nila na kumalat yung memo na yan at ipakalat nila yung memo na yan na naging dahilan kung bakit ako nabash ng halos lahat ng chapters ng CFD. Talagang grabe yung ginawa sa akin na hindi nyo po kakayanin. Kung alam nyo na, lagpas 100 CFD. Sabihin natin na nang bash sa akin 300 katao, ganun. Ang dami po talaga. So, mag-isa lang ako. No? Sabi ni Kuya Renz Kels Mickey, bakit nga ba may takip yon? Kasi, during that time ng 2021, hindi ka pwedeng basta-basta mag-post ng may tunay nilang identity. Kasi pwede kang ma-demande, lalo na pag protestant ka. So, ang ginawa ng mga protestant noon ay, tawag neto, tinakpan yung pangalan. Tinakpan yung pangalan, pero yung pirma, iniwan. Parang bilang pagpapatunay, nasa kanila pa rin yun galing. Kaya, hindi po yan peke. Totoo po yung nilabas nila na yan sa akin. At talagang, sa totoo lang, kung sa akin lang, pang-aabuso po yun talaga. No, talagang inabuso nila ako ng bonggang-bongga. Pero, mga kapanalig, ako nagpatawad na ako eh. Pinatawad ko na sila. Hindi ko naman kailangan pang hingiin yung sorry nila na mag-sorry sila sa akin. Pinatawad ko sila kasi gusto ko na rin magkaroon ng kapayapaan. Pinatawad ko sila kasi yun naman talaga ang dapat. Pinatawad ko sila para makapag-move forward na ako. Pero ganun pa man, kahit na pinatawad ko sila, yung ginawa nila sa akin, hindi ko makakalimutan hanggang kamatayan. At yung ginawa nila sa akin, yun yung naging dahilan kung bakit nakadistansya na ako sa mga organisasyon ng CFD. Dahil sa nangyari sa akin, sa ginawa sa akin, pakiramdam ko, pare-pareho sila. Kaya, syempre, matindi yung pinagdaanan ko, pero kinukonvince ko pa din hanggang ngayon yung sarili ko at pinagdadasal ko na sana tuluyan na akong makamove on sa mga naranasan ko sa kanila. Kasi, hindi rin naman ako nagiging masaya kapag nakakapag-isip ako ng hindi maganda sa kanila at nakakapagsalita ng hindi maganda. Kasi napakahirap po talaga na natanggapin na nakagawa sila ng isang bagay na halos ikabaliw ko sa sobrang bigat ng pinagdaanan ko noon. Sa totoo lang po, kung alam nyo lang kung gaano siya kahirap, hirap na hirap talaga ako. Kaya pumayat ako noon, nagkasakit ako, hindi ako kumakain, wala akong ginawa kundi umiyak dahil po sa memo na yan. Kaya kapag yan sinishare ng mga protestant, naaalala ko na naman yung mga pangit na naranasan ko sa kamay ng mga iba't ibang Catholic organizations. Nare-remind na naman siya sa akin yung pain, yung mga sufferings ko. Pero, ang sinasabi ko na lang is, thank you Lord for letting me to experience yung pinaka-hardest way. Kasi kung hindi dahil sa experiences na yon, wala ako ngayon. Dito sa kinalalagyan ko, siguro hindi ako matapang na debater,
hindi ako haharap sa kahit na kaninong mga lumalaban sa simbahan na may lakas ng loob. Siguro isa yon sa malaking bagay o naiambag din sa akin or maybe way ni Lord na talagang maranasan ko yon para matrain ako ng husto at lalo akong ma-encourage para mag-aral sa doktrina ng simbahan. Huwag po maging pangit ang tingin natin sa Catholic faith or organizations, no? Kasi wala pong kinalaman yung organizations diyan. Ang parang sa simbahan, 'di ba? Ang simbahan natin perpekto, pero yung mga namumuno hindi perpekto, 'di ba? Gaya ng mga priest, ng mga nuns, ng mga Catholic na talagang may posisyon. Ganun din sa CFD or organizations. Wala pong mali sa organizations. Kaya lang, katulad din sa Catholic Church, yung mga kaanib nun, hindi din mga perpekto na kailangan pa rin natin, siguro bigyan na lang ng understanding. Masakit? Opo. Nakakainsulto sa akin? Opo. Mahirap kalimutan? Opo. Pero, hindi na po natin mababago yung mga bagay na nangyari na. Past is past. Mag-move forward na lahat, lalo na sa lahat ng CFD nakaanib dito, mag-move forward na lahat, kalimutan na yan. Actually, dapat nga, ako nga yung sabihan nyo eh. 'Di ba? Kasi sa akin kayo may atraso, ako nga dapat sabihan nyo na, Sanrio, kalimutan mo na yan, pero ako pa nag-a-advise. Nakalimutan nyo na yan. Kung ano man ang nangyari, sa tingin nyo, kayo yung nasa tama, ako yung mali, humihingi po ako ng tawad. Para lang po sa ikatatahimik at ikapapayapa ng mga kalooban ninyo sa Diocese ng Imus na CFD at sa ibang mga chapters na ng Basyaken. Kung sa palagay ninyo at talagang nasa puso ninyo na mali ako, humihingi po ako ng tawad, patawarin niyo po ako. Dahil ako ay tao lang. At sa mga naka-offend naman din sa akin na CFD, hindi nyo na po kailangan humingi ng tawad sa akin. Napatawad ko na po kayo. Hindi ko po kahit kailan magiging kaligayahan na may mga Katolikong hihingi sa akin ng tawad in public or kahit na PM. Okay lang po yan. The damage has been done. Tapos na yan. Nakaraan na yan. Pinapatawad ko na kayo. Wag na kayong humingi ng sorry sa akin. Ang pakiusap ko lang, wag nyo na pong sausawan yung memo na yan. Dahil yan ay magpapatuloy at baka malaman pa ng marami pang Katoliko, yan, baka yan pang makasira sa image ng CFD Imus. Kaya kung talagang ang mga nasa CFD org ay meron kayong malasakit at pagmamahal sa mismong mga organizations ninyo, no, wag na po natin yan pag-usapan. Wag na po natin siyang i-open up. Masaya na po ako sa kung anong meron ako ngayon. Masaya ako sa grupo ko, kahit hindi sila bahagi ng mga org, masaya ako dahil naipagtatanggol nila yung simbahan. At masaya rin naman ako sa mga nasa org, sa mga namumuno ng CFD, masaya rin po ako sa inyo dahil mahirap humawak ng mga tao, mahirap humawak ng mga kabataang pasaway. At maraming salamat sa pagtsatsaga ninyo sa mga CFD na nagpa-public debate, sa mga CFD na nakikipag-live debate, sa mga CFD na nakikipag-written debate, sa mga pari ng mga CFD organizations, maraming salamat po. Tatandaan natin mga kapanalig, malaki ang naging bahagi ng CFD organization sa ating mga Katoliko. Hindi natin yun dapat kalimutan at alisin. Malaki ang naging tulong ng CFD organizations sa ating mga mananampalatayang Katoliko. Dahil kung wala sila, hindi tayo matututo kung paano dumepensa sa simbahan. Kaya dapat pa rin natin silang palakpakan at pasalamatan. Pero wag din po natin kakalimutan na may mga kaanib ang CFD organizations na hindi rin perpekto. Na parang nagkakamali, nadadala ng emosyon, may pride, may ego, lahat naman po tayo may ganon. Siguro nataon lang sa panahon na yon ay masyadong mapusok at mainit ang pakikipaglaban ng CFD noon sa mga Protestant. Siguro nataon lang dahil nakita nyo naman yung itsura ko, 'di ba? Nakita nyo naman yung gender ko. Baka na-shock sila kasi kahit din ako, kung ako'y naging straight na lalaki, siguro ma-shock din ako, 'di ba? Na merong lantad na LGBTQ tas nagtatatalak diyan sa social media. Siguro medyo nahirapan silang mag-adjust during that time or
yung ibang CFD nahirapan silang tanggapin ako kasi nga sa akong bakla. Pero syempre ngayon, for sure ako nahimasmasan na yung ibang mga nambash sa akin, o baka siguro yung iba na hindi ko kilala na nambabash sa akin noon, baka ngayon followers ko na. Kasi hindi ko na po talaga matandaan yung mga CFD na nambash sa akin, no? Pero ganun pa man, I am very very grateful na ako ay naging aspirants ng mga ng organizations ng CFD, at masaya ako dahil nagkakaroon sila ng National Convention para turuan tayong mga Katoliko. Malaking bagay po yun sa atin. Wag po natin tignan kung ano po yung ugali ng isang tao. Doon na lang po tayo tumingin sa kung ano yung itinuturo mismo ng CFD organizations. Kasi ang CFD organizations, bagamat yung ibang mga members dyan ay medyo may attitude, pero yung kanilang mga turo ay talagang magaganda at magagaling, na malaking bagay na makakatulong sa atin para ipaglaban natin yung faith natin. Huwag natin tignan yung yung kapintasan ng isang tao. Tignan natin kung tama ba yung tinuturo niyang aral, para tayo ay lumago at umunlad at maging isang magaling na Catholic faith defender, no? Ipagdasal na lang po natin kung sakaling may mga ibang mga Katoliko na magagaling na nakikitaan natin ng pagiging hambog, ipagdasal na lang natin sila. Pero kung ang CFD na yon ay hambog pero magaling naman siyang magturo, pakinggan natin. Kasi aral naman ang hinahabol natin dito hindi ba? Tayo ay dumedepensa sa Catholic Church para sa simbahan, hindi para sa kapintasan ng isang taong nakikita natin. Love, 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 love lang, no? Kaya sa lahat ng CFD rito, tigilan nyo na yung pambabati ko sa akin. Kasi ang kinakalaban ko po, sulpot, hindi ko alam bit umuuso kayo sa akin. Tigilan nyo na po ako. Ang aking pagiging CFD, bagamat hindi naman ako bahagi ng org ng CFD, ang pagiging CFD ko, ginagamit ko sa mga protestante. Kaya sa mga kapwa ko Katoliko, tigilan nyo yung pambabati ko sa akin. Kasi kapag ako binatikos ninyo, yung mga taong naniniwala at nagtitiwala sa akin, babatikusin din kayo. Mas lalo lang masisira yung mga chapters na kinaaniban ninyo, na which is dapat ninyong protektahan at ingatan. No? Kapag kayo ay nasa isang org, lalo na CFD pa yan, ingatan po natin yung image ng mga chapters natin. Hanggat maaari, iwasan po nating mambatikos ng mga Katoliko kasi hindi po yan ikinagaganda ng image nyo. Hindi po ikinararangal ng isang Katoliko na mambatikos ka ng kapwa Katoliko mo. Pwede mong questionin yung presentations or yung aral, pero wag na wag mo siyang babatikusin o papahiyain sa harapan ng maraming tao. Dahil ang tunay na Katoliko, ang tunay na CFD, minamahal ang kapwa Katoliko. Nagkakamali man ng isang Katoliko, hindi mo siya dapat pinapahiya sa maraming tao. Dahil alam nyo ang pakiramdam pag napahiya kayo sa maraming tao, masakit. Kaya pag nasaktan kayo, huwag kayong magreklamo. Dahil unang-una, kayo ang nagsimula kung bakit kayo napapahiya ngayon sa social media. So maraming salamat po, no, at update ko lang, no, marami na po akong ang grupo namin, marami na pong na-recruit sa National Convention na pupunta, no, and I am so happy. Noon talagang nahirapan akong manligaw ng mga Katoliko, pumunta lang ng National Convention. So, sa mga hindi pa po nakakapag-register sa National Convention, dumalo po kayo, no, at magkakaroon doon ng question and answer portion, no, pwede tayong magtanong. Malay nyo, magtanong ako bigla doon. Oh. Kung sakaling makapunta ako, malay nyo, magtanong ako, di ba? Sa mga CFD na nando doon. Kailangan po nating pumunta. Sana po lahat po kayo ay makadalo, and up to now, I am keep trying my best na ma-provide yung mga needs ng mga Catholic. Ang mapapasama na sa NatCon, nakaano na kami, 100 na. Naka-12 taon na kami. Yung iba hindi pa namin nabibilang. Pero naka-12. Ang target namin hanggang June, makakuha kami at least 100 na Katoliko para maka-attend ng National Convention. No, yung pagpunta ng mga Catholic sa National Convention ay napaka-importante. Kaya sana magpunta po kayo, no? At tawag nito, hindi man ako makakapunta sa lahat ng mga Katoliko, ha. Baka umasa kayo na makakapunta ako, hindi po ako makakapunta. Kino-confirm ko na po 'yan.
Hindi man po ako makakapunta, pero ang panalangin ko sa inyo ay na sana maintindihan nyo yung ituturo ng CFD National Convention. And aside from that, this coming Monday, 4 p.m., magkakaroon ako, 4 p.m. this Monday, magkakaroon ako ng laban kay Umbao. And this coming Thursday, once again, as usual, no, wala naman akong choice. Makakalaban ko si Giler Pacana, no, tong Webes at sa Lunes si Mark Umbao. So manood po kayo. Wala po dapat akong balak labanan sila, pero ang sabi kasi sa akin na labanan ko daw ng labanan, baka isang araw magising sa katotohanan. So dahil sila kinukulit ako ng kinukulit, sinabihan ako na Sanrio, sa lahat ng mga nakadebate ko, ikaw ang gustong-gusto ko. No? Ganon din si Mark Umbao. Sanrio, gustong-gusto talaga kitang kalaban, labanan mo naman ako. Sige, sabi ko, sige, kung yan ang happiness mo at you think nag-enjoy kayo na hasain ang mga aral ninyo, sige, ibibigay ko yan. At least yung paglaban nila sa akin, seryoso sila at masaya. Kasi yun naman po yung gusto ko na yung mga nakakalaban ko, masaya na nilalabanan ako. At sabi naman po nila, kahit ni Giler Pacana, happy sila na nakakalaban ako. At happy din naman ako na makalaban ko sila. No? At malay nyo, isang araw, di ba, lalo yung nating mapagtibay kung ano yung ating mga stand. Diba? Hindi natin masasabi. Ang form ng debate ay hindi lang naman yan patungkol sa pagtatalo. Ang form ng debate for me ay form din yan ng pagtuturo. Itinuturo mo kung ano yung mga medyo tagilid na aral ng kalaban mo. Kaya nga 'di ba sa iba sa na-personal attack, I don't know why, kung bakit sila na-personal attack. Kasi sa akin, ang debates ay tinitignan ko bilang isang form ng pagtuturo din. Na ito yung understanding mo sa part na to, pero parang mali dyan. Ito kasi yung dapat. No? Hindi lang siya pagtatalo, kundi nagkakaroon din dyan ng pagtuturo. Kaya hindi ko maintindihan na bakit may mga ibang mga Protestant, not only the Protestant, even the members of the Catholic Church, pinaglalait din ako. Bakit sila nagagalit? Bakit nila ako nilalait? Bakit kailangan mag-edit ng mukha ko, 'di ba? Pero tinanggap ko na 'yan sa buhay ko na kapag ako ay nag-post, pag ako ay nag-live, kapag ako ay nag-written debate, tinatanggap ko na 'yan na may mura akong mababasa, may pandalait sa pagkatao ko na akong mababasa. At hindi na siya masakit sa kalooban. Kasi pagtanggap mo naman at tinanggap mo na yun talaga yung mangyayari, hindi na magiging mabigat sa iyo ang pagyakap mo sa mga kahinaan mo. Kasi lahat naman din ng pandalait nila sa akin, alam ko yan yung mga kahinaan ko. At niyayakap ko yan. At up to now, ipinagdarasal ko yan sa Panginoon na palakasin niya yung mga kahinaan ko. Dahil bilang isang tao, marami rin akong kapintasan. 'Di ba? Maaaring tinitignan ako ng mga tao bilang isang magaling na CFD, pero ganun pa man, isa pa rin po akong ordinaryong tao na marami pong kapintasan. Maraming tinatagong kapintasan. No? Kaya sa bawat isa, ipagdasal natin ang isa't isa na maging matatag. At sa mga hindi pa matatag, naway patatagin pa tayo ng Diyos para mas lalo tayong maging mabuting tao. Turuan niya tayo na magpakabanal, no? So, yun lang po. Magandang gabi po sa inyo, mga kapanalig kong Katoliko. At before we end this, tandaan po natin ang sinasabi ng ating simbahan, si Saint Cyril. Anong sabi ni Saint Cyril? Walang kwentang pagiging Katoliko mo kung hindi mo alam kung paano mo ipaglaban ang simbahang Katolika. So, yun lang po. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Maraming salamat po.